pagpalain po kayo ng Panginoon sa gabing ito. Gawin din lahat ng kapatid natin sa iba't ibang parte sa iba-ibang lugar po ng Saragossa, Nueva Ecija, Concepcion, Tarlac, at sa buong Pampanga, pati na ang mga kapatid natin sa ibang bansa po na sumusubaybay din. Binabati ko po kayong lahat ng magandang gabi sa ngalan ng ating Panginoong Yesus. Buksan po natin ang ating mga Bible dito po sa aklat ng 1 Peter chapter 5. Talakayin po natin itong mahalagang sinabi po salita ng Diyos na pinangaral ni Apostol Pedro tungkol po dito sa 1 Peter chapter 5. Babasahin ko na lang po sa 5 hanggang verse 10. Ganito po ang sinasabi. Likewise, you younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you, be subject one to another. And be clothed with humility, for God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Napakagandang mensahe po ng Panginoon. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your care upon Him, for He careth for you. He cares for you. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Ang diablo raw parang leong umaatungal, naghahanap ng masisila. Kaya dapat po nating malaman lahat mga kapatid, meron po tayong kaaway. May kalaban tayo, hindi tao, kundi ang diablo. Sabi rito, the devil or Satan, as a roaring lion, walketh about, seeking for someone he may devour. Whom resist, steadfast in the faith. Sabi rito, labanan ninyo ang diablo. Resist, steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. But the God of all grace, who has called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that you have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Purihin po ang Panginoon. Napakaganda nitong mensahe po ni Apostol Pedro. Napakalawak nito kung ating i-expound po ito. Bawat verse, talagang isang mensahe na. Napakalawak po, no? Pero ito ang sinabi niya rito sa una, sa 5. Mga kabataan, sabi niya, you younger, submit yourselves unto the elder. Maliwanag po ito. Ano itong mga kabataan tinutukoy ng Lord? Kayong mga kabataan, magpasakop kayo sa elder. Alam niyo mga kapatid, meron isa, nung ako'y bago-bago pong nangangaral, merong kapatid na masigasig pong mangaral din, isang worker, no? Nagpe-preach din, pero bata pa, kulang pa ng kaalaman, may pride. Meron siyang pride. Akala niya dahil matanda na siya, kailangan, na-interpret niya ito na parang, parang sa edad ng tao. Hindi po ito literal na interpretation. Tandaan natin ang Bible po, laging spiritual. Pag tinawag na elder, yan po ang tinawag na matanda sa iglesia, mga pastor po yan. Mga apostol. Tulad ang nagsinabi ni Apostol John, sabi niya, ako ay isa ring elder, sabi ni Apostol Juan. Tinatawagan niya lahat ng elders, lahat ng mga leader ng relihiyon, lahat ng mga pastors, sabi niya, yun nga po, no? Maglingkod tayo sa Panginoon ng tapat, sabi niya, no po? Katulad ko na isang elder din, sabi ni Apostol Juan. Kaya ang elder, isang leader po ng isang church.
mga pastors, mga evangelists, apostol, tinatawag po, kinoconsider ng Bible niya na mga elders. Sino naman itong mga younger? Mga kabataan, magpasakop kayo sa matanda. Younger, ibig sabihin yung mga kapatirang mga member ng church na alam niyo na po, no? Mga miyembro ng church, tinatawag na mga younger, no? Ibig sabihin, pinalalago sila ng Lord, mga kapatid. Magpasakop kayo sa elder, sabi niya, sapagkat iniibig ng Diyos ang mapagpakumbaba. For God resisteth the proud and giveth grace unto the humble, to the humble. Kaya nga maliwanag po itong sinabi ni Apostol Pedro, sinabi rin ni Jesus Christ yan, sabi ng Panginoong Yesus, gusto niya tayo po laging magpakumbaba, mga kapatid. Sapagkat ang sabi niya, ang nagpapakumbaba ay aking itataas. Ito lang po ang sikreto naman eh. Nakita na natin sa lahat ng mga evangelist na pinagpala ng Lord sa mundo, marami po ang nagmataas. Nakita natin kung paano sila ibinagsak ng Diyos. Tinaas nila yung sarili nila, nagkaroon ng pride, pinagpala lang ng Lord. Mga kapatid, ang nangyari po, nagkaroon na sila ng pride, no? Tinaas na yung mga sarili nila, para bang sila na si Kristo, o sila na ang Savior. Ayaw po ng Lord yon. Tandaan po natin, iisa lang po ang Savior, iisa lang ang Kristo, ngayon at magpakailanman, sabi ng Biblia, sa millennium, sa new heaven and new earth, iisa lang po ang Panginoong Jesucristo. Wala po siyang kapalit, kanino man, no, kasalupang ito. Tulad ng tinuturo ng ating nakagistang reliyon, sila raw ang kapalit ni Kristo sa lupa. Wala pong kapalit si Kristo, mga kapatid. Lahat tayo, sapat na sa atin, yung kilalanin tayo ng Diyos bilang mga lingkod po ng Diyos. Malaking karangalan na po natin yon. Malaking karangalan na ng mga lingkod ng Diyos yon. Yung kilalanin tayo ng Lord ng mga lingkod niya. Ano po? Hanggang doon lang po. Sabi pa rito, itong elder, mga kapatid, makikita natin dito yung mga ginagamit ng Lord sa Efeso 4. Siguro basahin ko ng konti bago ko po talakayin itong aking pinaka-main course natin dito. Ephesians muna tayo. Ephesians 4, para makita natin yung mga elders ng church. Ano ba ang mga elemento? What are the elements inside the church of Jesus Christ? Meron pong binanggit dito ang Panginoon, ang salita ng Diyos, na 5. Mga elder ng church o ginagamit ng Diyos sa kanyang iglesia. Babasahin ko po sa Efeso 4, mula po dito sa verse 11. At sabi nito, at ang Diyos ay naglagay sa kanyang iglesia. Anong nilagay daw ng Diyos? And He gave some apostles, no? O apostles. And some prophets, apostol, propeta, and some evangelists, and some pastors and teachers. Ito po, 5 itong binanggit ng salita ng Diyos dito. Wala na pong ibang binanggit. 5 lang, apostol, evangelista, pastor, guro, at propeta. Ito raw ang inilagay ng Diyos sa kanyang iglesia, sa kanyang church. Kaya mga kapatid, pag sinabi ng Bible, sigurado yan, totoo yan, mga kapatid. Kasi maraming hindi naniniwala na hindi na raw panahon ng mga propeta. Mga kapatid, hindi totoo yun. Ang Bible ang nagsasabi, naglagay ang Diyos sa kanyang church. Ang church ngayong New Testament, ang church, mga kapatid. Maaring wala lang silang gift ng gano'n sa kanilang church, kaya nasasabi nila yon, pero hindi natin pwedeng alisin po ito. 5-fold ministries nagmamanifest sa loob ng church. Meron talagang prophet, meron po talagang evangelist,
sa limang daliri, kita natin yung daliri natin, 5, itong hinlalaki, ito ang simbolo po ng apostol. Ano ang trabaho ng hinlalaki? Taga-tambmark, taga-approve. Taga-approve. Pag itinambark mo ang isang dokumento, ibig sabihin, approve yan. Pirmado yan. Mga kapatid, approve, no? Ganon din sa church. Ang apostol, taga-approve. Taga-approve ng aral ng church. Kaya nga nung magkaroon ng church, ang Panginoon sa mga hentil, sa panahon ng mga apostoles, nagsugo ang mga apostol ng ilang apostol para tingnan ang kanilang ginagawa. Titingnan ang kanilang doctrine, ang kanilang way of worship, yung kanilang order. I-check nila kung tama ang kanilang pagtitipon o paglilingkod. Taga-approve ng aral ng church. Yan ang trabaho po ng apostol. Mga sinusugo ng Diyos para ayusin ang church. Pangalawa, itong hintuturo. Itong hintuturo, anong trabaho nito? Sa daliri, tagaturo. Thus saith the Lord. Thus saith the Lord. Thus saith the Lord. Thus saith the Lord. Tagaturo po yan. Ibig sabihin, revealer of secret inside the church of God. Ang propeta, isa ito sa pinaka-kinatatakutang kaloob sa iglesia, mga kapatid. Ito po, kasi ang propeta, nagre-reveal ng mga sikreto sa church. Mga kapatid, talagang kahit nung panahon nagbago-bago ako sa Lord, pag nangusap na ang propeta sa Nueva Ecija, lahat kami nanginginig na, mga kapatid. Takot na takot ang mga kapatid. Talagang nagkakaroon ng screening. Nire-reveal ng Lord yung mga ginagawa nila. Kaya mga kapatid, yun po ang trabaho ng prophet. Pangatlo, itong pinakamataas, kalagitnaan, pinakamataas sa lima, ibig sabihin, sa church, ito po ang evangelist. Ibig sabihin, mas mataas na lugar ang nararating. Siya po ang nagdadala ng mabuting balita ng ebanghelyo sa iba't ibang lugar. Kaya nga pinakamahaba, ibig sabihin, mas malayo ang nararating ng evangelist. Tagapagbukas ng mga gawain, revivalist, yan po. Nagko-crusade, evangelist yan. Basta crusader ka, evangelist ka, mga kapatid. Kaya, kung meron kang hinahawakang church, pinagkatiwala ang Lord, ang tawag sa iyo, evangelist, pastor. Marami pong ganyan ngayon. Kaya ito po ang evangelist. Ango sa salitang evangel, ibig sabihin God's good news. Evangelist, ang taong nagdadala ng good news ng Panginoon. Evangelist, tagapagdala ng ebanghelyo, mga ngaral, nagko-crusade. Itong pangatlo, itong palasingsingan, nilalagyan ng singsing, no? Ito po ang pastor, simbolo ng pastor. Silang nagkakasal sa loob ng church, silang nagpapastol sa mga tupa, nagpapakain sa mga tupa ng Diyos. Yan ang simbolo ng pastor. At yung pinakamaliit, kung titingnan mo, maliit, ano? Ito yung simbolo ng teacher. Maliit siya, pero ang malilinis nito, magagawa nito, hindi magagawa ng hinlalaki. Pag nilinis mo yung tenga mo, ang ginagamit yung maliit, no? Ito ang simbolo ng teacher. Meron siyang special gift, special anointing galing sa Diyos, ang teacher, para magturo. Meron siyang kaloob na magturo. Minsan na yung hindi alam ng apat, nire-reveal ng Lord sa teacher para pakinabangan ng lahat. Ganun po, para lumago ang church, sabi ng Biblia. Kaya yan ang tinatawag na fivefold ministries. Mga kaloob po yan. Maaring 5 tao yan, maaring 1 tao lang. Katulad ni San Pablo, nag-iisa siya pero meron siyang gift na fivefold ministries. Meron siyang kaloob na 5. Pastor siya,
Matagal siyang nagpastor sa Corinto. Mga kapatid, may 100 taon, no? Tapos, evangelist siya, nagko-crusade siya, apostol siya, teacher siya ng mga hentil, at the same time, propeta siya. Pinrapisay niya ang second coming of Christ, pinrapisay niya ang Antichrist, ang dami niyang prophecy na nakikita nating natutupad po ngayon. Yan ang mga kaloob ni San Pablo, meron siyang 5-fold ministries na kaloob. Kaya ang mga gift yan ng Holy Spirit, pwedeng ibigay ng Lord kapag pinagpala ng Lord ang isang lingkod niya, minsan bibigyan niya ng 5 kaloob. Makikita mo naman yan, magmamanifest yan sa kanyang mga lingkod, mga kapatid. Halimbawa, ikaw ay evangelist. Magmamanifest ang power ng Holy Spirit. Magmamanifest ang healing, miracle sa mga krusada, nagpapatunay na ang Diyos, vindicated ka ng Panginoon. Ibig sabihin, ginagamit ka niya. Pinapatunayan niya sa mga tao na ikaw ay sugo niya. Yun po ang mga signs. Kinokonfirmahan ng Lord ang aral ng kanyang mga lingkod. At yan po ang ginagawa ng Lord sa church. Okay? Yun po ang mga sinabi ng Bible, mga elders sa church. Tinatawag na mga elders o mga leader ng church ng Panginoon. Kaya, hindi po ito sa literal na edad, mga kapatid, kasi maraming magulang na mga lola, lolo, matatanda na, hindi yun ang tinutukoy ng Lord ng mga elders. Mga ngaral ang tinutukoy niya, mga leader. Spiritual leader. Okay, tuloy po natin yung sinabi ni St. Paul. Sabi niya, yun nga, no? Magpakumbaba kayo, sabi niya. Sapagkat iniibig ng Diyos yung mapagpakumbaba. Sabi nga ni Jesus, ang nagpapakumbaba, aking itinataas. Gawin niyo po ano yan, at napakaganda niyan. Mawawala yung pagmamataas, yung kayabangan, pagkapalaluan, mga kapatid, mawawala yun. Kapag alam niyo na ang salita ng Lord, makokontrol mo na yung sarili mo. Okay? Lagi kang humble. Doon ka lalong itataas po ng Panginoon. Okay? Halimbawa, ikaw ay evangelist, gumawa ng milagro ang Lord sa iyo, huwag mo nga angkinin yung glory. Hindi ikaw yung nagpapagaling. Tayo lahat po, ginagamit lang tayo ng Lord. Kahit naglayans ka sa isang lumpo, lumakad, hindi ikaw yon. Ginamit ka lang ng Holy Spirit para ipakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan para patunayan na ikaw ay lingkod niya at ang gospel ay totoo. Para ang mga tao manampalataya sa power ng Lord at maligtas. Yun lang po ang layunin ng Lord. Kaya yung glory, bigay natin sa Kanya. Si Jesus ang nagpagaling. Si Jesus ang gumawa. Hindi po tayo. Okay? Tuloy ko po. Sabi niya, no? For God resisted the proud, sabi niya, and giveth grace to the humble. Ang ganda po nito. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Kaya't magpakumbaba kayo sa harapan ng Diyos at upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan, sa takdang panahon. Kaya ang Diyos po may kanya-kanyang panahon ng pagtataas sa kanyang mga anak, mga kapatid. Kaya pag nakita ng Lord yung katapatan mo, nakita ng Lord yung ating pagsunod, ating paglilingkod, pagmamahal sa Kanya, siya rin po ang magtataas sa atin. Ganyan naman po ang Lord. Ang Lord laging, alam niyo na, righteous, lagi siyang gracious, generous, di ba? Tapat. Yun po ang Lord. Sabi nga niya, sa sukat nating sinusukat, doon tayo sinusukat din ng Diyos. Doon tayo itinataas. Sa sukat ng ating paglilingkod, doon tayo pinagpapala. Mga kapatid, kaya nga, ganun, lagong patas ang Lord. Mga kapatid, kaya nga, napakasarap pong maglingkod sa Lord. Dahil pag naunawaan mo ito, mga kapatid, maglilingkod ka sa Lord ng totohanan. Dahil alam mong nakikita niya, lahat ng ginagawa natin, nakikita ng Diyos. Kahit malilit na bagay lang po na ginagawa natin, lahat yan nakalista, lahat yan nakikita ng Lord. At lahat yan may blessing, may gantimpala yan, mga kapatid. Hindi lang sa langit.
pahit sa lupang ito, nangako ang Lord, lahat ng ating ginawa, babayaran ng Lord, mga kapatid. Amen. Kaya nga, napakasarap pong maglingkod sa Lord at gumawa ng mabuti para sa Panginoon, lalo na sa gawain niya. Tuloy ko po, sabi rito, casting all your cares upon Him, for He cares for you. Po, mga kapatid, mga baguhan, mga kapatid, ibigay daw natin sa Panginoon ang lahat ng ating alalahanin sa buhay. Yung mga alalahanin, yung mga problema, anumang pangangailangan, sabi niya, ibigay niyo sa Panginoon sapagkat siya nagmamalasakit sa inyo. Kailangan nating ibigay kasi pag hindi po natin niluhod yan, iluhod mo sa Lord, wag tayong mahiya na lumuhod sa Lord. Ako, mula nang makilala ko ang Lord, pag ako'y nananalangin, lumuluhod ako. Yun ang nireveal ng Diyos sa akin. Kung ako na inyong Diyos, lumuhod sa hardin ng Gethsemane, sabi ng Holy Spirit sa akin, kung ako na inyong Diyos, lumuhod sa Gethsemane, kayo rin, kailangan yung lumuhod kapag kayo nananalangin. Kapag tulog na ang lahat, pwede kang lumuhod sa Lord, taas mo yung kamay mo. Kahit anong posisyon, basta nakaluhod ka, mga kapatid, nalulwalhati ang Lord. Nakikita niya yung kapagpakumbabaan natin. Tingnan mo si Jehoshaphat, pag nanalangin niya, lumuluhod sila. Si King David, lumuluhod sila. Si King Solomon, isang dakilang hari, mga kapatid sa Israel, lumuhod siya sa harapan ng maraming tao, nulumuhod sa Panginoon. Kaya ang Diyos, tinugon ang prayer na nagpababa ng apoy ang Diyos. Nalwalhati ang Diyos. Isipin mo isang hari ng Israel, kinikilala sa buong mundo bilang matalinong hari, dakilang hari, lumuhod siya sa harap ng Diyos. Ang Panginoon nalugod. Alam niyo mga kapatid, yung kanyang handog, sinunog ng Diyos. Nagpadala ang Diyos ng apoy. Grabe po ang anointing, parang si Elijah. Yun ang gusto ng Lord, kapag tayo nanalangin, lumuhod tayo. At ibigay natin sa Kanya yung ating problema, katulad ni Jehoshaphat. Si Jehoshaphat, nang siya po ay lusubin ng mga ilang kaharian, 3 malalaking kaharian, Moabites, taga Mount Seir, at iba pa. Napakaraming sundalo pinaligiran ng Israel. Walang kalaban-laban ng Israel. Outnumbered po sila. At yun nga po, na nagbanta sila na lahat sila ay papatayin o dudukutin yung mata. Kaya mga kapatid, umiiyak si Jehoshaphat. Dahil lahat sila pinanghinaan ng loob, natakot lahat. Ang kalaban nila, halos milyon. Itong kanilang mga sundalo, mga kapatid, more or less 200 to 300,000 lang. Wala silang laban. Pero ang ginawa ni Jehoshaphat, nagpakumbaba sa harap ng Lord. Lumuhod siya. At yung sulat na at banta ng kalaban nila, ipinresent siya sa Panginoon, pinakita niya, Lord, narito ang kanilang pagbabanta. Wala po kaming lakas. Wala po kaming kakayahan para talunin sila. No match kami. Inamin niya na hindi nila kaya. Nagpakumbaba siya. At kailangan niya ang tulong ng Diyos. Pero Lord, ikaw lamang, sabi niya, ang Diyos. Kaya mga kapatid, nakita ng Diyos yung kanyang pagpapakumbaba, nakita niya yung kanyang pagluhod. Kaya nung ginawa ng Lord, nagpadala ng propeta. Sabi ng Panginoon kay Jehoshaphat, Haring Jehoshaphat, huwag kang matakot. King Jehoshaphat, fear not. Ang labanang ito hindi sa iyo. Ang labanang ito hindi sa tao. Kundi ang labanang ito ay laban ng Panginoon. Sabi niya, gagamitin ko lang kayo. Wala kang gagawin kundi humarap sa pagsubok. Wala kang gawin kundi harapin mo ang iyong mga kaaway at ipakikita sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagliligtas. Ang ganda po, mga kapatid. Basta ang problema mo, binigay mo sa Lord. Niluhod mo at binigay, Lord, wala po akong kakayahan. Halimbawa, ang problema mo, napakalaking utang, no? Wala po akong
pambayad, Lord. Humihingi ako ng awa sa iyo, ng tulong, kahabagan mo ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Wala naman akong mautangan para bayaran yung utang ko. Wala naman akong kamag-anak na mayaman na pwedeng tumulong sa akin. Ikaw lang, Lord, ang pwede kong lapitan. Sapagat sa iyo'y walang imposible. Ikaw ang may-ari ng lahat ng pera sa mundo. Sinabi mo, silver and gold are mine. Sa iyo lahat ng kayamanan. The earth is the Lord and the fullness thereof. Kaya, sabihin mo sa Lord yan. Sinasalita mo sa Lord yung kanyang kakayahan, yung kanyang kayamanan. At yung problema mo, napakaliit lang sa Panginoon niya, napakaliit lang. Itong problema ko, Lord, katiting lang sa iyo ito. Sapagat sa iyo'y walang imposible. Sa iyo walang mahirap. Lahat magagawa mo. Yun ang gusto ng Lord. Iparinig natin sa Kanya yung kaya niyang gawin. Pananampalataya po yun. Doon natutuwa ang Lord. Dahil nakikita ng Lord, kilala mo siya. At kilala mo ang kapangyarihan niya at kakayahan niya. Kaya Lord, humihingi ako ng saklolo. Humihingi ako ng tulong sa iyo. Panginoon, iligtas mo po ako sa problemang ito. Tulungan niyo po ako sa problemang ito, Lord. Padalan niyo po ako ng pambayad sa utang na ginawa ko. Yun po, alam niyo kaya naisishare ko ito sa inyo? Nangyari po ito sa akin. Nangyari ito sa akin, mga kapatid. Nagkautang ako noon, alam niyo na, wala naman tayong pambayad. Naglakas ako loob po ako, nagtayo ako ng negosyo sa Manila, meat products. Maganda po ang benta, ano po? Humiram ako sa mother ko ng isang maliit na pwesto. Nilagyan ko po, dinala ko ron ng Pampangas product, Pampangas best na mga meat products, rowels, iba-ibang products po, meat products, tocino, longganisa, bacon, ham, hot dogs, iba-ibang meat products ng Pampanga po. Dinala ko ron. Nagdala ako ng freezer. Nangutang ako sa bangko. Mga kapatid, share ko sa inyo po itong experience kong ito para maging aral. Nangutang po ako, no? Umabot ng more or less ang utang ko, 200,000. Mga kapatid, dalawa ang pinagkunan ko ng pera. Mga bangko, no? Alam niyo mga kapatid, okay ang paghuhulog eh. Nahuhulugan namin, ayos eh. Kumikita eh. Pero mga kapatid, biglang nangusap ang Lord sa akin, ihinto mo yung negosyong yan, sabi ng Lord. Hindi kita tinawag para magnegosyo. Tinawag kita para mangaral ng Ebanghelyo. Naku mga kapatid, nung ipakita sa akin ng Lord isang gabi yon sa vision, kinabukasan, pinauwi ko na yung mga nagmamanage, yung tindera, pinauwi ko na sila. Sabi ko, magsiuwi na kayo. Ayaw ng Lord, itong negosyong ito, isasara na natin. Pastor, paano po yung utang natin? Sabi ko, huwag kayong mag-alala. Don't worry. The good Lord shall provide. Basta't sumunod lang tayo sa Panginoon. Yun ang gusto ng Lord. Hindi ako nagdalawang isip. Kinabukasan din, pinasara ko na. Totoo ito mga kapatid. Medyo na, lahat ng stock namin, ng mga paninda, iniwan ko na po ron sa mother ko. Sige, kayo na lang magtinda, sa inyo na yan. Iniwan ko, kasi medyo nahiya ako sa Panginoon, iniwan ko na po lahat ng stock. Alam niyo mga kapatid, doon na po, lumipas po ang mga mahigit isang buwan, yung bangko naniningil na, hindi na ako makahulog. Hanggang sa sinusulatan na ako ng abogado ng bangko, na pag dinala namin ito sa korte, lalong lalaki ang babayaran mo. Ako, doon na po ako lumuhod sa Lord. Doon na ako nanalangin. Alam niyo kung saan ako nanalangin? Paggising ko ng madaling araw, nakaluhod na ako sa Lord. Binibigay ko na sa Lord yung problema. Lord, yung problemang ginawa ko. Yung mga utang na nagawa ko, Lord, tulungan mo ako. Yun po ang ginagawa ko. Isang araw, kaarawan ko,
eksakto kaarawan ko, umakit ako ng bundok, doon sa bundok ng Tarlac. Nung nandun ako sa taas ng bundok, nagpipray ako roon sa Lord. Nagpipray ako sa Lord, binibigay ko sa Lord yung problema. Sabi ko, Lord, buhay ka. Napatunayan ko na, Lord, ang patay, binuhay mo. Pinagpray ko yung patay na buhay, Lord, na binalik yung spirito ng Panginoon. Nabuhay ang bangkay. Nakita ko, Lord, yung lumpo, pinalakad mo sa krusada. Yung bulag nakakita. Yung pipi nagsalita. Sabi ko sa Lord, sa iyo, Diyos, Lord, walang imposible. Itong bagay nito napakaliit sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po ako. Yun, humingi ako ng tulong sa Lord. Padalan mo po ako ng pambayad, Lord. Alam niyo, mga kapatid, pag uwi ko, alas 6 ng gabi, nabigla ako sa kapilya dahil kaarawan ko, dumating yung mga kapatid. Naghanda pala yung mga kapatid, may dalang mga pagkain. Sabi ko, naghanda sila. Galing ako sa bundok po, no, nag-pray. Alam niyo, pagdating ko, sabi ni Stalo, nandiyan may bisita tayong Amerikano, sabi niya. May bisita tayong Amerikano. Sabi ko, nabigla ako. Nasaan? Pinuntahan ko po, nag-usap kami. Sabi niya, Pastor, kahapon, habang nakahiga ako sa aking couch, sabi niya, sa couch ko, nagbinigyan ako ng Diyos ng pangitain, vision. Nakita kita. At ang sabi ng Lord sa akin, yun nga, tulungan kita na bayaran ng utang mo. Sinabi ng Diyos sa kanya yung problema ko, mga kapatid. Pagkatapos, umiiyak siya. Talagang naramdaman ko yun na talagang inutusan ng Diyos. Isipin mo yun. Hindi naman nag-church sa church, no? Hindi naman regular na church goer yun. Hindi siya nag-church. Mga kapatid, biglang dumating siya, inabot sa akin yung sobre. Tanggapin mo ito, Pastor. Alam niya may utang ako. Tulungan mo siyang bayaran ng utang niya. Naku, mga kapatid, paghawak ko sa sobre, tumulo yung luha ko. Alam mo yung naaalala ko? Nakaluhod ako sa bundok, nakatuhod ako, kinakausap ko ang Lord. Nagpipray po ako, binibigay ko yung problema. Pagdating ko sa bahay, kaarawan ko noon, mga kapatid, biglang binigay ng Lord sa akin yung pambayad sa utang. Grabe, mga kapatid. Talagang totoong-totoo ang Panginoong Diyos. Buhay siya, mga kapatid. Kaya nga, gawin nyo yan. Ito po ay ilang beses ko napatunayan yan. Ilang beses ko naranasan yan. Mga kapatid, nang bilangin ko yung pambayad, sumobra pa. Sobrang pambayad sa utang ko sa bangko, mga kapatid. Nabayaran ko po lahat ng utang ko. Kaya napakabuti ng Lord. Ganyan kabuti ang Panginoon. Buhay siya. Sabi ng Bible, casting all your cares upon Him, for He cares for you. Ibigay law natin sa Kanya lahat ng ating mga problema, mga kabalisahan, sapagkat siya nagmamalasakit sa atin. Nakita ko po ang kabutihan ng Diyos doon, mga kapatid. Naku, grabe yung faith ko, lalong dadoble yung faith ko. Nakita mo ang Lord, kung paano tumugon ng Diyos ng prayer, sa himalang paraan. Isipin mo, yung kapatid na yun, hindi man sumasamba, hindi man dumarating sa church, biglang kinausap ng Lord at taga-ibang lugar, pinapunta sa akin para sabihin na bayaran mo ang utang niya, sabi ng Lord. Hindi ba buhay ang Diyos, mga kapatid? Kaya yun po ang aking experience. Kaya, mga kapatid, buhay ang Panginoon. Maaasahan po natin siya. Sa oras ng problema, sundin lang natin ito. Ibigay nyo sa Kanya. Kasi pag hindi mo binigay ang problema, hindi niya kukunin. Sabi mo, Lord, ibinibigay ko po sa iyo ang problema kong ito. Hindi ko kaya. Wala akong kakayahan para lutasin. Subalit walang imposible sa iyo. Lord, ikaw ang pinakamayaman sa lahat. Panginoon, tulungan mo po ako. Yun ang ipagpray, pakumbaba lang po.
panalangin na may pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, makikita nyo, hindi kayo mabibigo. Tutugunin ng Lord oro mismo yung prayer. Okay? Kaya naisishare ko lang itong patutuok nito. Natutuwa ako kapag naalala ko yan. Talagang buhay ang Panginoon. Maasahan po natin. Okay. Tuloy po tayo sa pangalawa, no? Okay, alam na natin yung prayer, no? Be sober. Ito na po. Be sober. Be vigilant. Because your adversary, the devil, as a roaring lion, seeking for someone whom he may devour. Ang diablo raw, sabi ng Apostol Pedro, maging mapagpigil kayo, maging mahinahon kayo, maging mapagbantay kayo, be vigilant. Mapagbantay kayo sapagkat ang inyong kaaway, mga kapatid, meron pala tayong kaaway. At ang kaaway natin hindi po tao. Sabi ng Bible, ang kaaway nyo, your adversary is the devil. Ang diablo. Devil, diablo o Satan. Yan ang kalaban po natin, sabi ng Bible. Para siyang leong umaatungal, pagala-gala, pabalik-balik, at naghahanap siya ng kanyang masisila. Naghahanap ng biktima. Alam niyo ba ang binibiktima ni Satan? Hindi yung mga tao sa sanlibutan. Hindi mga unbelievers. Ang binibiktima niya, hinahanap niyang biktima ay yung mga Kristiyano na, yung mga anak ng Diyos. Sabi ng Bible, yun ang kanyang punteriya. Mga target niya yan, Christians, no? Kaya kailangan lagi raw tayong mapagbantay. Bago ka umalis ng bahay, mag-pray ka. Bago ka matulog, manalangin ka. Kailangan po yan. Kasi alam nyo ang tao, pag ang Kristiyano natutulog, para kang bahay na iniwan mo ang pinto na bukas sa gabi. Magdamag. Bukas ang pinto mo, bintana mo, bukas lahat. Anumang oras pwedeng pumasok ang magnanakaw. Ganun ang Kristiyano pag natulog ka na hindi nanalangin. Mga kapatid, parang bukas ang pinto mo. Kailangan po ang prayer. Bago kayo matulog, sabihin niyo, Panginoong Yesus, Lord Jesus, bantayan niyo po kami sa aming pagtulog at pamamahinga. Bantayan mo ang aking pamilya sa kanilang pamamahinga at pagtulog. Bantayan niyo po lahat ng aming mga kapatiran sa iyong church sa kanilang pagtulog. Ilayo mo sila at ipag-adya sa anumang masasamang panaginip o masasamang mga bangungot. Ilayo mo sila sa masasamang pangitain. Pakatakluban mo sila, pakatakpan mo sila sa iyong banal na dugo at proteksyon. Yun po ang mga prayer. Alam niyo mga kapatid, kinumanda ko ng Lord sa ganitong prayer. Sabi sa akin ng Lord, sabi ng Holy Spirit sa akin, ipanalangin mo lahat ng kapatiran mo sa kanilang pagtulog at pamamahinga, ipag-pray mo sila sa kanilang. Kasi may mga Kristiyanong natutulog, hindi nananalangin. Kaya nga nangyari, alam niyo sa Batangas, meron po akong patutuo. Sa Batangas, binalita lang sa dyaryo yan tsaka sa radyo, may isang magsasaka sa Batangas, ang trabaho niya, nangunguha ng mga nyog, no? Mga nyog, kopra. Yan po. Mga nyog naman, binabalatan yung nyog. Alam niyo mga kapatid, isang gabi, natutulog sila, pati pamilya niya, pinasukan ng demonyo, na demon possessed habang natutulog. Alam niyo, kinuha yung kanyang itak na itak ng itak po ng buko o pantaga ng buko, mga kapatid. Lahat ng pamilya niya, mga anak niya, asawa niya, pinagbabalat yung ulo. Mga kapatid, pinagtataga yung ulo. Na-possess ng demonyo habang natutulog. Paggising niya, wala na. Na-massacre niya ang kanyang buong pamilya. Hindi niya alam. Na demon possessed. Pinasukan ng devil
habang natutulog. Ganyan po ang Kristiyano kapag hindi ka nag-pray bago matulog, para kang bahay na bukas ang pinto. Pwedeng pumasok ang dyablo, pwede kang bigyan ng masamang panaginip, pwede kang bigyan ng bangungot. Kaya may nababalitaan tayong nababangungot. Hindi nananalangin yan bago matulog. Manalangin kayo sa pangalan ni Jesus. Importante po yan. Sabi rito, magbantay kayo sapagkat meron kayong kaaway. Ang kaaway nyo, ang dyablo, si Satan. Sabi niya, parang leong umaatungal, naghahanap ng kanyang masisila. Kaya prayer po sa pangalan ni Jesus, hindi makakapasok ang demonyo. Ipag-pray nyo pati pamilya nyo, Panginoon, pakatakluban mo kami, pakatakpan mo kami sa iyong banal na dugo, sa iyong banal na kapangyarihan, upang hindi makapasok ang kaaway habang kami nagpapahinga. Pati na rin po lahat ng aming mga kapatid sa church, pakatakluban mo sila sa banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Kasi ang dugo ni Kristo, kinatatakutan niya ng demonyo. Diyan po natalo si Satan sa banal na dugo ni Jesus. Okay? Kaya ito nga po, kaya makikita natin yung mga dapat nating gawin, no? Pamumuhay Kristiyano. Kailangan lagi tayong prayerful, lagi tayong nananalangin. Ano ba yung sabi niya, ano pa yung paalala rito? Parang leong umaatungal si Satanas, naghahanap ng kanyang biktima. Whom resist, steadfast in the faith. Siya inyong labanan. Sabi nito, whom resist. Labanan nyo ang dyablo at siya'y lalayo sa iyo. Magpakatatag kayo sa pananampalataya, knowing that the same afflictions are accomplished to your brethren, in your brethren that are in the world. Knowing that the same affliction, nalalaman natin na yun daw mga nararanasan yung pagsubok, affliction, alam nyo na, mga kahirapan, pagtitiis, yan daw po ay nararanasan din ng lahat ng Kristiyano sa buong mundo. Sabi niya, no? Tuloy po natin. Labanan nyo ang dyablo. Huwag po kayong matakot kay Satan. Amen. Kasi nung araw, ang tingin natin kay Satanas, parang isang halimaw o monster na kapag nakita ka, kakainin ka. Parang ganun ang tingin natin nung araw. Pero mali po yun. Ang dyablo po, ang katotohanan, talo na. Talo ng kaaway na po ang dyablo. Nang mapako ang Panginoong Jesucristo sa krus at mamatay, mga kapatid, natalo niya na si Satan. Nadurog niya na ang ulo ng ahas. Lalo na nang mabuhay siyang maguli mula sa mga patay, tagumpay na si Jesus, ang Panginoon. Kaya wala nang power sa iyo si Satan. Wala nang kapangyarihan sa iyo ang dyablo. Hindi ka na niya kayang patayin. Isang halimbawa, si Jesus, naalala niyo po nang mag-ayuno ang Lord, nag-fasting siya bago siya mangaral. Pagkatapos siyang mabautismuhan sa tubig, sa Jordan River, binautismuhan siya ni John the Baptist. Pagkatapos ng baptism niya, hindi muna siya nangaral. Hindi pa siya nangaral. Anong ginawa niya? Nag-fasting po siya ng 40 days. Nag-fasting siya ng 40 days and 40 nights. Doon sa disyerto, doon sa ilang, sa kagubatan. 40 days na hindi kumakain, hindi umiinom. Nagpakita si Satanas sa kanya. Tinutukso siya ng dyablo. Sabi ni Satan, kung ikaw ang anak ng Diyos, narito ang bato, gawin mong tinapay. Sabi niya. Anong sagot ni Jesus? Nasusulat sa Satanas, ang tao hindi mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita ng Diyos na nagmumula sa Diyos. Ito pong salita ng Lord, ito pong Bible, ito pong mga salita ng Lord dito, ito ang salita ng Diyos, tunay na pagkain ng ating kaluluwa. Kaya nga sabi ni Jesus, ang tao hindi mabubuhay sa tinapay lamang.
o literal na pagkain lamang, kundi sa salita ng Diyos na nagmumula sa Diyos. Ito pong mga salitang ito na naririnig natin, yan ang tunay nating pagkain. Lumalakas ang ating spirito. Lumalakas ang ating faith. Diyan po tayo nagiging malakas lalo, mga kapatid. Kaya napahiya si Satan. Kasi nasusulat, sabi ni Jesus nasusulat Satanas. Kaya nga ang panlaban natin kay Satan, salita ng Diyos, nasusulat. Ang panlaban natin sa Diablo, mga kapatid, nasa Efeso ang lahat ng panlaban natin Sabi ni St. Paul, put on the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day against the wiles of the devil. Sabi ni San Pablo, kailangan isuot natin yung baluti ng Diyos. Yung mga panlaban natin, laban kay Satan, mga kapatid. Ano ang mga panlaban natin? Di ba Word of God? Sabi ng Panginoon, sabi ng Efeso, taglayin nyo ang espada ng Espiritu. Ang inyong espada ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya pag alam mo ito, mga kapatid, hindi makakatayo ang diablo sa iyo. Katulad ni Jesus, ang pinanlaban niya, Satanas, nasusulat. Hindi mabubuhay ang tao sa tinapay lamang. Umirit ulit siya. Kung ganun, Lord, sabi niya, pinakita ng diablo ang kaharian ng mundo kay Jesus. Nakikita mo ba lahat ng kaharian yan sa mundo? Lahat ng yan, lahat ng karangyaan ng mundo, kaya kong ibigay sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yan kung sasambahin mo ako. Luluhod ka sa harap ko at sambahin mo ako, sabi niya, mapapasa iyo lahat ng kaharian ng mundo. Anong kaharian ang tinutukoy ng diablo? Nang ipakita niya ang Jerusalem, ang syudad, ano yung mga kaharian dyan? Kaharian ng tao. Literal kingdom of men, no? Educational kingdom. Business kingdom. Pleasure kingdom. At marami pang kingdom sa mundo. Sabi ng diablo, na kinahuhumalingan ng tao ngayon, sabi ni Satan, ibibigay kong lahat sa iyo yan kung sasambahin mo ako. Sapagat lahat ng yan ay naipagkatiwala sa akin, naibigay sa akin. Maliwanag po yun, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 4:4, the God of this present world is Satan, sabi niya. Ang Diyos daw ng kasalukuyang mundo ay si Satanas. Kaya nga kaya niyang ibigay ang karangyan ng mundo kapag sinamba siya. Kaya nga, mga kapatid, hindi lang po ang Diyos ang pwedeng magpayaman, kahit si Satanas kayang payamanin ng isang tao. Pero ang kayamanang yon sa ikapapahamak niya. Ganun ang kayamanang galing sa diablo. Pero ang kayamanang galing sa Diyos, ang Diyos nagpapayaman din. Ang kayamanang ibinibigay ng Diyos, mapayapa, maayos po. Sabi nga niya sa Timothy, paalalahanan niyo ang mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang aasa sa literal na kayamanan o sa pera, kundi umasa sila sa Diyos na buhay, na siyang nagbibigay ng kayamanan. Tandaan nyo, sabi ni Pablo, na siyang nagbibigay ng kayamanan sa atin para i-enjoy, sabi ni Apostol Pablo. Di maliwanag na ang Diyos nagpapayaman din. Para ano? Para i-enjoy, sabi ni Apostol Pablo. Huwag lang sa masama. Kaya mga kapatid, maliwanag po yan. Kayang magpayaman ng Diyos, kaya ring magpayaman ni Satan. Pero ang kayamanang galing sa diablo, hindi payapa. Magulo po yan. Papunta yan sa kapahamakan mo. Marami nang pinagpala ang diablo sa mundo. Pinayaman, lalo na yung mga taga-Illuminati. Alam nyo na yan, no? Lahat ng mga kumikiling kay Satanas, pinagpala nga sila, pinayaman sila. Pero ano ang hangganan? Ano ang pinakadulo? Mga kapatid, walang kapayapaan. Tutigin si Michael Jackson. Tignan niyo po yung ibang mga taong biktima ng Illuminati.
hindi sila masaya. Tignan nyo wag na natin bagitin yung dating presidente, ano po, pero mga kapatid, lahat ng nagmiyembro sa Illuminati, pinayaman ng Diablo, pero bandang huli, nagsisi. Walang kapayapaan ng kayamanan nila, walang contentment, walang kagalakan. Magulo ang buhay. Yun ang kayamanan galing sa Diablo o kay Satan. Pero ang kayamanan galing sa Diyos, anong sabi niya? Sa ikabubuti natin, sabi ng Panginoon. Nagpapala ang Lord sa mga Kristiyano sa ikabubuti nila, sabi ng Lord. Yun ang magandang kayamanan. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, maliwanag po ito. Sabi ng Biblia, tuloy ko po. Kaya, hindi natukso ng Diablo si Jesus. Sabi ni Jesus, nang ituro niyang kingdom of this world, ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Nasusulat sa Tanas. Dahil sabi ni Satan, kung luluhod ka sa harap ko at sambahin ako, ibibigay ko sa iyo lahat ng kaharian ng mundo. Mangunguna ka sa lahat ng business kingdom, educational kingdom, lahat ng kaalaman ng mundo, ibibigay ko sa iyo. Sabi niya, pleasure kingdom, lahat ng kalayawang kingdom. Sabi niya. Pero nung sagot ni Jesus, nasusulat sa Tanas. Ano sabi? Ang Panginoong Diyos lamang ang iyong sasambahin at siya lang ang iyong luluhuran. Amen. Kaya napahiya si Satan. Alam ni Satan, yun ang totoo. Ang Diyos lang ang dapat sambahin. Nasa Ten Commandments yan. Ako ang Panginoon yung Diyos, sabi ng Panginoon, na nagligtas sa inyo. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosa na iba, sabi ng Lord. Ako lamang ang inyong paglilingkuran. Kaya ayaw ng Lord yung naluhuran natin ng Diablo. Kaya yun po, umirit uli si Satan. Ito ang nagpapatunay na mayroong Diablo, na mayroong talagang Satanas na bumubulong. Hindi nyo ba napansin mga kapatid? Bumubulong siya sa Panginoong Jesucristo. Pangatlo, dahil hindi siya nakuha sa dalawang panunukso niya, yung pangatlo at panghuli na lang. Dinala siya doon sa talampas ng templo, sa bangin. Bangin yun. Sabi ni Satan kay Jesus, nung nandun na sila sa gilid ng bangin, sa tabi na sila ng bangin, no? Sabi niya, tumalon ka, magpatihulog ka, magpalaglag ka, sabi niya kay Jesus. Total nasusulat, gumamit din ng Diablo ng Bible, ng salita ng Diyos. Total nasusulat din. Aalalayan ka ng mga anghel ng Diyos. Sasaluhin ka nila para hindi ka masaktan sa paglaglag mo. Tignan niyo po, ang Diablo. Gumagamit siya ng katusuhan, no? Pandaraya. Anong sagot ni Jesus? Pinakinggan ba ang Diablo? Hindi po. Sabi ni Jesus, nasusulat din sa Tanas. Pinanlaban niya lagi Word of God. Salita ng Diyos ang espada niya. Nasusulat sa Tanas. Huwag mong susubukan ang Panginoon mong Diyos. Hindi na po. Huwag mong susubukan ang Panginoon mong Diyos. Alam mo ng bangin alam mo ng kapahamakan, tatalon ka pa. Hindi ka tutulungan ng Diyos doon. Sabi ng Lord, huwag mong susubukan. Thou shalt not tempt the Lord your God. Amen. Kaya napahiya ang Diablo. Napahiya si Satan. Anong sabi? At umalis ang Diablo. Iniwan si Jesus. Hindi siya nakahirit. Bakit? May panlaban si Lord Ano yung panlaban niya? Hindi siya laban sa literal na espada kay Satan. Ang ginamit niya ay yung spiritual na espada. The Word of God. Binanggit niya lang itong salita ng Lord. Talo ang Diablo. Mga kapatid, iniwan siya. Napahiya. Amen? Kaya, ganun din po tayo ngayon. Ito ang ating panlaban, sabi ng Efeso 6, taglay nyo ang espada ng Espiritu na pwedeng tumagos kahit sa mga espiritu, kahit kay Satanas, pwedeng makapatay, mga kapatid. Kaayang tumagos ito, sabi ng Hebrew. The Word of God is quick and powerful. Buhay daw ito, buhay.
spirito at buhay. Sharper than any two-edged sword, piercing, tumatagos, even to the dividing asunder of soul and of the spirit, and as a discerner of the thoughts, and the intents of the heart. Sabi ng Bible, discerner ng Word of God. Very powerful. Tumatagos daw, tumatalab hanggang sa espiritu at kaluluwa. Kaya nga ang diablo, takot dito. Hindi niya kaya ito. Pwede siyang mamatay. Pwedeng tumagos sa kanya ang Word of God. Ito ang espada ng Holy Spirit. Alam ni Satan yun, mga kapatid. Kaya nga, nang sabi ni Jesus, umalis na ang diablo. Iniwan siya. Hindi siya nakairit. Kasi may kaalaman si Jesus. Ganon din tayo. Alam niyo ba ang ginamit ng diablo kay Jesus? Puro bulong. Puro bulong, no? Puro mind battle ang nangyari. Kasi ang sa panahon natin, hindi na po panahon ng disyerto ngayon. Nung araw, panahon ni Joshua, ni Moses, ang labanan sa disyerto. Nandun ang battlefield. Nandun ang battlefield. Doon sila nagigera. Talagang literal na espada, patayan. Pero ngayon, panahon natin, mga kapatid, hindi na po disyerto ang battlefield. Ang battlefield ngayon ay nasa isip. Sa isip na natin. Kaya nga ang diablo, ang punteriya niya isip. Bubulong-bulong yan. Nakawin mo na. Nakawin mo na habang walang nakakakita. Nakawin mo na. Yun ang bulong ng diablo. Tutuksuin ka sa isip. Ganun po ang diablo ngayon. Katulad ng ginawa niya kay Adan at Eva. Huwag kang maniwala sa Diyos. Ang totoo, pag kinain niyo ang prutas na yan, hindi kayo mamamatay. Magiging katulad kayo ng Diyos. Na Diyos. Tingnan niyo ang pandaraya. Pandaraya po. Yun ang taktika ni Satan. Yun ang kanyang modus operandi. Minsan, bubulungan ka. Pag may sakit ka, pinabayaan ka na ng Diyos mo. Hindi ka mahal ng Diyos mo. Huwag ka nang sumamba. Huwag ka nang manalangin. Hindi ka kayang pagalingin ng Diyos mo. Mga kapatid, ano ang panlaban natin? Kapag bumubulong ang diablo, anong panlaban mo? Pag sinabi niyang hindi ka nagagaling, wala ka ng pag-asa, iniwan ka na ng Panginoon mo. Ang panlaban mo, pag sinabi niyang iniwan ka na ng Diyos, sabi mo, oy Satanas, nasusulat, ikaw ay ama ng kasinungalingan. Sabi mo, lahat ng sinasabi mo, walang tama, puro kasinungalingan. Walang katotohanan. Dahil ang diablo ang ama ng kasinungalingan. Hindi totoo ang sinasabi mo na iniwan ako ng Diyos. Nasusulat, sinabi ng Panginoon, hindi kita iiwan kailanman, hindi kita pababayaan. Alam ni Satan yun, kaya mapapahiya siya. Sinabi ni Satan, hindi ka nagagaling, wala ka ng pag-asa, hindi ka tutugunin ng Diyos. Sabihin mo sa kay Satanas, oy Satanas, nasusulat. Sabihin mo, ito ang panlaban. Dahil sa kanyang mga sugat at latay na tinanggap sa krus, ako'y pinagaling niya na 2,000 years ago. Kaya ang diablo mapapahiya. Alam ng diablo, totoo yun. Pinagaling na tayo ng mga latay ni Jesus. Lagi mong i-confess yan sa iyong bibig. At yung kino-confess mong kagalingan, darating sa iyo. Ang kung ano yung sinasabi mo, yun ang mangyayari sa iyo, mga kapatid. Kaya yun ang panlaban, Word of God. Yun ang sikreto. Amen? Okay. Pag tinitira ka sa kahirapan ng buhay, sabihin mo kay Satan, oy Satanas, nasusulat. Pagsubok lang ito. Itong nararanasan kong kahirapan, pagsubok lang ito. Pagkatapos ito, blessing na. Dahil nasusulat sa salita ng Diyos, nagpakadukha si Kristo upang ako'y payamanin. Nagpakadukha siya upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan, kami namang mga anak niya ay kanyang payamanin. Kaya kami pagpapalain ng Diyos, Satanas. Huwag kang maniwala sa bulong niya. Yun ang panlaban natin, Word of God. Makikita niyo po, lagi kayong malakas, lagi kayong magtatagumpay. Amen. Okay? Okay, tuloy natin. Kaya sabi nito, whom resist, labanan niyo ang diablo,
labanan niyo siya at siya'y lalayo sa iyo. Huwag kayong matakot kay Satanas. Labanan niyo siya, sabi ng Biblia. Amen? Kaya, minsan may mga kapatid, pag may sakit, halimbawa, konting sakit lang, konting problema, konting pagsubok, naku, hindi na muna sasamba. Parang nagtatampo na sa Panginoon. Huwag niyong gawin yon. Kapag kayo may pagsubok, lalo kayong sumamba sa Diyos, lalo kayong lumapit sa Diyos, mapapahiya ang diablo. At doon kayo lalong gagaling, mga kapatid. Okay? Maliwanag yung sinabi ng Lord. Ang nag-iingat ng kanyang buhay, lalong mawawalan nito. Ngunit ang hindi nag-iingat ng kanyang buhay, alang-alang kay Jesus, siya lalong mabibigyan nito. Tandaan niyo po, yun ang batas ng Lord. Principle ng salita ng Diyos yan. Okay, tuloy ko po rito sa panghuli. Verse 10. Verse 10. Pakinggan natin ito, mahalaga po ito. But the God of all grace, who has called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that you have suffered a while. Pakinggan niyo, unawain niyo mabuti ito. After that, you have suffered a while. Make you perfect, establish, strengthen, settle you. Ang linaw po ng sinabi ng salita ng Lord. Ang pagsubok pala na binibigay ng Panginoon, totoo po ang pagsubok. Ang pagsubok, isang proseso po ng Lord yan para tayo patatagin, para tayo palakasin. Kaya nga may pagsubok. Pero sabi rito, ang pagsubok, may pagsubok ka nga, meron ka namang buhay na walang hanggan. Meron ka namang inaasahang blessing o pangako ang Lord sa mundong ito. Eh kung wala ka sa Lord, wala ka ngang pagsubok, halimbawa wala ka ng pagsubok dahil hindi ka tumanggap kay Kristo, eh pag namatay ka naman, impyerno ka, walang kabuluhan. Kapag wala ka kay Kristo, wala ka ng blessing sa mundo, wala ka pang buhay na walang hanggan. Lalong kawawa. Pero ang Kristiyano, may konting pagsubok lang, pero hindi mabigat. Sabi ng Bible, ang ibibigay ko sa yung pagsubok, sabi ng Lord, magaan lamang. Pakinggan nyo. Hindi ba naalala yung sinabi ni Jesus sa Mateo? For my yoke is easy and my burden is light. Ang ibibigay ko sa inyong pasanin ay magaan lamang, sabi ni Jesus. Ibig sabihin ng pagsubok na binibigyan niya sa Kristiyano, magaan lang po, light lang. Pakinggan nyo. Sabi rito, after that you have suffered a while, makes you perfect. Mga kapatid, ang sabi rito, for a while lang, for a while. Ang pagsubok na binibigay ng Diyos, hindi forever. Hindi po, ang sabi nito, for a while. Panandalian lamang ang pagsubok, dadaan lang ang pagsubok, maya-maya lalampas na sa iyo. Wala na, tapos na yung pagsubok. Ngingiti ka na, tatawa ka na naman. Nasa Bible yun. Sabi ng Proverbs, weeping may endure for a night. For a night. Magdamag lang. But joy cometh in the morning. But joy comes in the morning. Ang pagsubok daw, minsan tatangis ka, medyo malulungkot ka sa gabi. Pero sa kinaumagahan, sabi rito, joy, darating na ang kagalakan sa iyo sa kinaumagahan. Ibig sabihin, hindi magtatagal ang pagsubok. Lalampas lang katulad ng bagyo. Bawa, dumaan ng bagyo, tulad yung Yolanda nun, ang daming nasalanta. Pero pagdaan niya, paglampas, wala na. Hindi magtatagal yung bagyo, hindi naman mananatili yan ng ilang buwan para manalasa ng ilang araw. Hindi po. Dadaan lang yan, isang oras lang. Paglampas niyan, wala na. May konting damage, pero makaka-recover uli. Lumampas na. Hindi naman mananatili yung bagyo. Ganun po ang pagsubok.
Pagdating ng pagsubok, sabi rito, after you have suffered a while, panandalian lang, a while lang, ikaw ay magiging perpekto. Pagkatapos daw ng pagsubok, mape-perfect ka, establish, tatatag ka, strengthen, lalakas ka, settle you. Magiging panatag ka na, nakasettle ka na, kumbaga. Panatag na ang buhay mo. Amen. Kaya, at hindi magtatagal yung pagsubok, dumadaan lang yan. Pakinggan natin ang last verse dito sa Korinto. 2 Corinthians chapter 4, verse 17. Pakinggan din natin ang sinabi ni Apostol Pablo rito sa pagsubok. Sabi niya sa 17, for our light affliction, ano sabi niya? For our light affliction, magaan. Pag sinabing light affliction, magaan lamang yung affliction, yung kahirapan, yung pagsubok, yung affliction. Magaan lang yun, sabi rito, light lang. For our light affliction, pagsubok, which is but for a moment. Ano sabi niya? For a moment lang. Panandalian lamang po ang light affliction. Magaan lang ang pagsubok, pero for a moment lang. Hindi sinabing matagal o magtatagal ng ilang buwan. Hindi po ganon. Sabi rito, for a moment. Ano sabi niya? Ano ang magiging bunga? Worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Ang lino po, yun daw light affliction na naranasan ng Kristiyano, yung pagsubok na magaan lang. Pag raw dumating yan, anong sabi rito? Magkakaroon ka raw, worketh daw ito, gumagawa raw ito sa iyo ng eternal glory. Eternal weight of glory. Yun pala'y magiging blessing sa iyo, yung pagsubok na yun. Pagdaan ng pagsubok, lalakas ka, mape-perfect ka, mai-establish ka, ano pa? Masesettle ka, papanatag ka na. Ibig sabihin, ang pagsubok pala, na light affliction, hindi pala ito parusa ng Diyos. Hindi porke ikaw po ay nasa pagsubok, it doesn't mean that God is punishing you. It doesn't mean that God is taking away your salvation. God is just, purifying you. Sa pagsubok na yan, pinupurify ka lang ng Lord. Para, para makita sa iyo ang glorious, shining Jesus Christ in you. Lalong magliliwanag si Kristo sa iyo. Yung glory ni Kristo lalong makikita sa iyo. Yung pagiging ginto mo lalong kikinang, sabi ng Biblia. Hindi ka pinarurusahan ng Lord sa pagsubok. Ang pagsubok ay blessing. Yan po ay magpapakinang sa iyo, magpapatatag sa iyo, magpe-perfect sa iyo, sabi ng Biblia. Napakalinaw yung mga pagsubok. Kaya kung may umuusig sa iyo, tinatawanan kayo, nililibak kayo, minamaliit kayo, ganyan naranasan ko rin po yan. Nung araw, mga kapatid, meron kaming congregation sa Manila, nang alisin ako ng Lord doon, kinalaban kami, minamaliit kami, lagi kaming inuusig, pakumbaba lang po kami. Ang panlaban doon, pakumbaba lang. Huwag kang gaganti, pakumbaba lang. Dumating ang araw, mga kapatid, ayun, yung pastor na kumakalaban sa akin, mga kapatid, bumagsak. Yung gawain nila nawala. Alam niyo, mga kapatid, hindi nila akalain na ako'y mangangaral. Ako naman nangaral, ginamit ng Lord, doon sila namangha. Pero sila, ibinagsak ng Diyos yung kanilang congregation. Nawala ang mga tupa nila ng atisod. Kaya nga, mga kapatid, pakumbaba lang. Huwag kayong gaganti. Magpakumbaba lang kayo, manalangin lang kayo, pasalamat lang kayo sa Lord. Isang araw, magtatatag ang Diyos dyan sa inyo ng malaking gawain, mga kapatid.
Yun po ang na-experience ko sa mga pagsubok na yan. Kaya mga taga Mindoro, magpakatatag po kayo riyan, kasama nyo ang Panginoong Yesus. Kasama nyo si Lord sa inyong mga pagsubok, sa mga pag-uusig, lalo lang kayong nagiging makinang na ginto sa harap ng Lord. Tandaan nyo, huwag niyong kalilimutan, the fire that consumes the wood is the same fire that purifieth the gold. Mga kapatid, ang pagsubok na nararanasan nyo, para bang ginagamit ni Satan para kayo pahirapan, hindi nyo alam. The weapon of Satan is the same weapon that God uses to destroy Satan himself. Mga kapatid, ang sandata ni Satanas na ginagamit sa iyo, pagsubok, para pahirapan ka, hindi alam ni Satan, yun mismo ang gagamitin ng Diyos para pagpalain ka, para patatagin ka, para itaas ka. Tandaan niyo po yan. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, basta magpatuloy lang po tayo sa Panginoon. Kumapit tayong mabuti kay Jesus, huwag kayong manghihina. Mga kapatid, tawanan niyo lang ang diablo, mga kapatid. Labanan niyo siya dahil talo na siya. Wala na siyang magagawa sa iyo. Panghuli, hindi ka na niya kayang patayin. Alam niyo kung si Jesus, nang nasa tabi siya ng bangin, binulungan pa siya ng diablo. Sabi niya, tumalon ka, tumalon ka. Sabi kay Jesus. Ang tanong, bakit hindi siya tinulak? Nasa tabi na ng bangin si Jesus. Bakit hindi nila siya tinulak para malaglag si Jesus? Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, wala nang kapangyarihan ng diablo para saktan ka, para itulak ka, para patayin ka. Wala na siyang power katitingman, mga kapatid. Yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, hindi pwedeng lumampas si Satanas, mga kapatid. Kaya paniwalaan natin ang Word of God, lahat ng nakasulat, lahat yan tapat at totoo. Yun lang po, maraming salamat sa inyong pakikinig, mga kapatid. Nawa po, napagpala po tayo ng salita ng Diyos kahit papano sa gabing ito, yung mga kaalaman, yung mga sikreto para tayo magtagumpay. Huwag niyong kalilimutan ang panlaban natin, pananampalataya sa salita ng Diyos. Espada ng Espiritu, ito ang panlaban. Panghawakan natin ito, tumayo tayo sa salita ng Lord, hindi ka babagsak. Mananatili kang mapagtagumpay. Walang matatalo sa mga Kristiyano. You are more than conqueror in Christ Jesus, sabi ng Biblia. Higit pa raw kayong mananakop o mananagumpay. Kayong na kay Kristo Jesus na, mga kapatid. Kaya salamat sa Lord. Tandaan niyo sinabi ni Jesus sa John, sa mundong ito, sabi niya, meron kayong mararanasang pagsubok. Ngunit huwag kayong matakot, laksan niyo ang inyong loob, sapagkat dinaig ko na ang sanglibutang ito, sabi ni Jesus. Tinalo ko na ang mundong ito. Dinaig ko na ang sanlibutan. Dinaig niya na si Satan. Nadurog na ang ulo ng ahas ng Panginoon. Dinurog na ng Panginoong Jesucristo ang ulo ng diablo, ng ahas. Kaya nga, mga kapatid, lahat tayo magtatagumpay. Ayon sa Biblia, sino ang magtatagumpay kundi ang nananalig kay Kristo Jesus? Yun daw nananampalataya kay Jesus, sila ang magtatagumpay sa mundo ito. Manalangin po tayo. Manalangin po tayo, mga kapatid. Ama, nagpapasalamat po kami muli. Lord, maluwalhati na na-share na po ang iyong mga salita sa mga anak mong maraming baguhang mga anak mo, sa mga kapatiran na walang sawang na sumusubaybay sa iyong gawaing ito, Panginoon. Ama, pagpalain mo po ang mga salita mong narinig nila, itanim mo ito sa puso nila, sa isip nila at espiritu at kaluluwa, upang ito'y maging kalakasan nilang lahat at katagumpayan ng kanilang pananampalataya, Panginoon. Maraming salamat po. Pagpalain mo rin po lahat ng mga kapatid namin na nasa iba't ibang lugar sa aming bansa. Ganun din po sa mga kapatid na nakikinig sa iba't ibang bansa. I-bless niyo po silang lahat at patuloy mo silang palaguin sa kaalaman at karunungan at katapatan sa iyo, Panginoon. Salain ko, Lord, na patuloy mo silang lahat na
pagpalaing lahat. In Jesus' mighty name. Pagpalain mo rin po lahat ng mga miyembro ng music, ito pong multimedia team. Pagpalain mo po sa pangunguna nila Sister Karen, Brother Mickey, at ang lahat ng mga kasama nila, sila Dagol. Pagpalain mo po lahat ng mga kapatid ko, sila Andrew, lahat ng miyembro ng team na ito. Lord, dalayan ko, patuloy mo po silang pagpalaing lahat, Panginoon, at bigyan ng gantimpala mula sa iyo sa kanilang paglilingkod sa iyo, Lord, sa kanilang napakagandang paglilingkod. Ganon din po ang pamilyang ito na nagbukas ng pinto para sa iyong gawain. Patuloy niyo pong ibuhos ang iyong biyaya at pagpapalang material, financial, physical at spiritual kila Brother Mickey at Joy sa kanilang buong pamilya. In Jesus' name, lahat po ay magsabing Amen. Amen. Thank you, Lord. Magandang gabi po mga kapatid. Patuloy niyo pong i-share ito pong ating programa sa ating mga kapatid. Naniniwala po ako magiging blessing ito sa lahat ng mga kapatid nating mga bata pa po sa kaalaman sa salita ng Diyos. Mahalaga po ito mga kapatid upang sila rin ay tumatag, maging mapagtagumpay sa panahon ng pagsubok. Sapagat tayo mga pastors, mga ministers, alam ko marami na kayong dinanas sa pagsubok din at nagtagumpay na rin. Kaya para sila rin ay magtagumpay sa buhay. Para po sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Marami po salamat. Hanggang dito na lang po. Good night. Okay?